Actually, medyo alarming nga ito, no? If we're speaking from the perspective of the president, medyo alarming itong pagbaba ng numero niya. To think na nandito pa lang siya sa kalagitnaan ng kanyang termino, and medyo na to, no? Medyo yung pag-dip ng kanyang numero very sabihin nating steady, pero itong pag-dip ngayon, ano, lalo na itong sa latest Pulse Asia results, medyo significant talaga to, no? So I think this is really a cause for alarm on the part of the president, and I think the reason behind this I think, no, ang pinaka turning point talaga nito was the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte nung March 11. Kung maalala natin, there were already surveys that were conducted prior to that. And during those times, no, hindi naman nag-register ng ganito kabilis na pagbulusok pababa yung numero ng ating pangulo. Pero after that, no, the arrest, kung saan kinundak itong survey na to. You remember, meron din kasing kinundak na survey ang SWS, I think a week or in the same week, no, na nakondak yung arrest. Pero kasi yung panahon na yon, maaaring nating sabihin na hindi pa nadadigest ng maigi ng mga Pilipino, ng mga kababayan natin yung nangyari. Kumbaga hindi pa sila nakakabuo ng konkretong batayan ng kanilang opinyon kung tama ba o mali yung ginawang pag-aresto sa ating Pangulo, no? Because nung panahon na yon, saka pa lamang lumalabas yung mga datos, no, regarding what transpired on that day. And then siguro nakatulong din ng malaki yung naganap na pagdinig, no, that was spearheaded by no less than the presidential sister. Dito kasi mas naliwanagan tayo, no? Sabihin man natin na ito ay ginawa ni Senator Amy so as to salvage her ratings, no? Nevertheless, sabi ko nga in many interviews, binanggit ko na ang magandang naidulot nito is naliwanagan tayo na meron talagang irregularidad, merong hindi magandang ginawa, no, sa ating dating pangulo dito sa pag-aresto na nangyari, no? So I think yun yung isa sa mga masasabi nating nagbigay ng direksyon sa marami nating kababayan to think otherwise, no, and to disapprove of the president's action. Syempre, isa to yung parang masasabi nating pinaka-turning point, no. There are several other reasons, I would say, but this is one of the most contentious, no. Syempre, ito kasi yung bagay na talagang hindi lang dito sa Pilipinas pinag-usapan kundi sa buong mundo, no? And syempre isasama pa rin naman natin dito yung mga pang-araw-araw na suliranin ng ating gobyerno, kagaya halimbawa ng inflation, rising unemployment, itong instability ng peso-dollar exchange, yung ating mga foreign investments na hindi talaga masyadong nagpipick up, no, over the past few months. So all of these things, I believe, no, could have contributed to the decline of the trust and approval rating, but I believe, no, ang pinaka nagbunsod talaga dito sa pagbulusok na ito ng grado ng Pangulo is none other than this arrest of former President Rodrigo Roa Duterte. Noong Pebrero, 52% ang performance rating ng pangalawang Pangulo, Vice President Sara Duterte, 59 nitong March. Samantala, yung kanyang disapproval naman mula 26, naging 16 na lang siya. Bumagsak yung kanyang disapproval. Meanwhile, si Marcos Jr. naman, double digit yung paglagapak sa kanyang approval rating ng 17 points. Yung disapproval naman, yung hindi sumasang-ayon, bagsak na grado, tumaas pa, 21 points yung itinaas ng disapproval. And kapansin-pansin dito, Prof, kasi meron din yung mga location NCR, Luzon, Visayas at Mindanao.
Doon sa nagbigay ng approval, kung ihahambing mo yung dalawa kay President Marcos Jr., President Sara Duterte, di hamak na mas mataas sa lahat ng mga lugar si VP Sara. Like kagaya sa ang approval ni Marcos Jr. sa NCR, 25. 55 kay VP Sara. Sa Luzon, 35 si na dapat kumbaga baluarte niya yung Luzon, 39 naman si VP Sara. Sa Visayas, 27 si Marcos Jr., 68 naman ang approval dito sa kay VP Sara. Sa Mindanao talaga, 5 lang kay Marcos Jr. and 96 si VP Sara. And pati yung classes A, B, C, D, E, namamayagpag sa ABC ABC, 24 si Marcos Jr. yung approval, 60 kay VP Sara. Sa D, 26 kay Marcos Jr., 58 kay VP Sara. Sa E, sa Masa, 22 yung approve kay Marcos Jr., 74 ang kay VP Sara Duterte. So, sa buong bansa ito ang Doc na talagang nakita din natin yung pag-alsa, paglabas ng ating mga kababayan nationwide, worldwide pa nga kasi pati mga OFW sa abroad, Prof. Yes, actually, kung titingnan natin, maliwanag itong sinasuggest ng mga numero ng ating ikalawang Pangulo. All positive trajectories, plus 13, plus 57, plus 7, if we're going to compare the February 25 to March 25, and kung titingnan natin, isang buwan lamang ito, pero sa loob kasi ng isang buwan na yon, definitely marami talaga nangyari, kung tutusin nga, dapat yung approval rating ni VP Sara dapat nga mag-dip down siya dahil nga kung maalala natin medyo nagtagal siya sa The Hague, at marami nagsasabi na hindi niya natutugunan at nagagampanan ng kanyang tungkulin bilang ikalawang Pangulo, pero nevertheless, given this allegations of the government and the administration, taliwas ito sa naging resulta dahil maaaring ang tinitingnan din natin dito yung socio-cultural aspect o yung socio-cultural dynamic ng maraming mga Pilipino na yung ginawa ng ikalawang Pangulo natin na yon ay bilang pagkilala naman doon sa kanyang ama na nandun nga nakakulong sa The Hague. And so dito siguro maaaring na nasaling or nasalat talaga ni VP Sara yung sentimiento ng marami sa atin na kapag meron tayong kamag-anak, lalong-lalo na magulang, na nasa ganung sitwasyon, yung pagdamay at yung pagkilala, pagrespeto, hindi nawawala sa atin yan. At maaaring ito yung nakita ng maraming nating kababayan kung bakit ganun pa rin, yung tumaas pa rin, even yung kanyang approval and yung kanyang trust rating. So, I think this is really something makikita natin maliwanag, that what transpired noong March 11 na yon, nagbubumerang na, may backlash effect na. At maaaring naging solido din yung contribution dito ng mga supporters ng dating Pangulo dahil nga naging maingay talaga sila sa social media, lalong-lalo na ipakita yung mobilization on the ground, yung mobilization sa iba't ibang panig ng mundo. So nakita talaga naipakita nila yung kanilang di pagsangayon doon sa ginawa sa ating dating Pangulo, kaya nagkaroon ng traction to doon sa iba't ibang mga social classes. Tsaka maliban kay Marcos Jr., pati yung mga kaalyado niya, yung Senate President, Speaker, ganun din, almost same yung trajectory, pababa yung approval, ang disapproval pataas naman. Dito naman tayo sa trust rating o tiwala, Prof. Si Marcos Jr., yung big trust, talagang tiwalang-tiwala, 25. Si Sara Duterte, Vice President, 61. Yung walang trust hanggang maliit lang yung trust kay Marcos Jr. 54, kay VP Sara 16. Almost same yung approval at yung tiwala, yung grado nila sa performance rating at yung trust rating, halos magkakapareho po, and kagaya dun sa una nating paghahambing, lahat ng classes A, B, C, D, E nakuha po
ni Vice President Duterte ang tiwala, ganun din sa mga lokasyon. Maraming na mas naniniwala pa sa kanya sa NCR, Luzon, Visayas at lalo na sa Mindanao. Talagang bagsak doon ang si Marcos Jr. At kung ihahambing, double digit din ang ibinaba sa trust rating ni Marcos Jr. +8. Minus 17 si Marcos Jr. +8 itong si BP Sara. Always na ba yan sa mga survey kung maganda yung grado, automatic naman yan na sumusunod yung Prof, no, yung trust rating? Ideally yes, no, pero may mga pagkakataon kasi na kung saan hindi talaga sumusunod, no, lalong-lalo na kung meron talagang glaring na event na talagang masasabi natin na nakaapekto yung perception ng mga respondents natin doon sa talagang performance, no, or dun sa tinatawag nating function nung ating official na nire-rate, no. Halimbawa, kung meron talagang matibay na allegation laban sa kanya, no, medyo affected talaga yung parehong trust and approval rating. Minsan naman kasi mataas yung kanyang performance, yung approval rating niya, pero kung meron namang allegation halimbawa ng issue especially concerning ethical or moral turpitude, pwedeng bumaba yung trust. No, so but in most cases talaga ang trajectory is kapag talaga mataas ang approval, merong spillover talaga yan sa trust. Ibig sabihin yan kasi tiwala yung taong bayan na nagampanan mo ng maayos yung tungkulin, ano. And I think dito isa sa dahilan kung bakit talaga medyo mataas din naman yung trust. Kung titingnan natin, ano, nung naaresto ang ating dating pangulo, yung demeanor ng ating ikalawang pangulo medyo kalmado, tinanggap, hinarap yung nangyari, no. So it's more of the acceptance, no. Kaya siguro mas nakita ng ating mga kababayan na nandoon sa kanya yung pagpapakumbaba, that despite and in spite of what happened, she remained calm and composed doon sa nangyaring pag-aresto sa kanyang ama, na medyo taliwas naman, ano. Kung titingnan natin yung pronouncements, lalong-lalo na ni Yusek Claire Castro doon sa nangyari, para bang pinagmamalaki pa nila, no, yung ginawa nila, para bang masyado nilang sinasabi, no, sa ating mga kababayan that was the right thing to do and all. Pero hindi ito kasi yung nakita at lumabas doon sa Senate inquiry that was spearheaded by Senator Amy Marcos. Maraming lapses, ano, maraming loose ends at maraming questions na hindi talaga sila nasagot. And I think this is one of the reason why nagkaroon ng malaking question mark, no, sa kaisipan ng ating mga kababayan as to why if these things were actually conducted in the most legal sense, bakit marami silang hindi kayang sagutin? At bakit nila ini-invoke yung executive privilege? Bakit hindi sila nag-attend doon sa ikalawang pagdinig? And many others, no. So it really casts doubt, no. And whenever doubts are cast, no, it really affects the trust of the public, of the people. Kasi ang tiwala kasi ibinibigay yan depende doon sa perception nila ng katotohanan. At kung yung katotohanan ay hindi nila inailalatag ng tama at maayos dahil nga sa mga communication at sa mga pagpapahayag nila, sila mismo hindi nila naiintindihan kung paano talaga ipapaliwanag ang mga pangyayari, talagang magkakaroon ng malaking pagdududa, no, sa kaisipan ng ating mga kababayan.